Wala ka talagang ginawa kung hindi magpasikat, no? Alam mo, ang ganda na nga ng buhay mo sa ibang bansa, kaya bakit ka pa bumalik dito at magpapasikat? Feeling dilatory ka pa rin? Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa sinabi ni Abigail. Papasok na ako ng kumpanya ni Fabio nang harangin niya ako. Sinubukan siyang harangin ng mga bodyguard ko pero pinigilan ko na lang sila. Gusto kong makita ang nabiwisit ng mukha ni Abigail. Mas maganda kung bumalik ka na kaya sa pinanggalingan mo. Ano bang ikinakagalit mo sa pagbabalik ko, Abigail? Hindi ba taga rito naman talaga ako? At wala akong dahilan para hindi bumalik pa sa kung saan? May dahilan ka kung bakit ka bumalik. Gusto mo pa rin magpapansin at angkin si Fabio? Bakit? Kaya ba hindi mo pinirmahan yung divorce niyo kasi gustong-gusto mo tinatawag kang dilatore? May kahihiyang ka pa ba sa katawan mo? Tinaasan ko naman siya ng kilay at bahagya pang natawa. Anong divorce? Hindi naman kasi talaga kami nag-divorce ni Fabio. Nagtataka kung bakit? Mamatay ka sa kakaisip, Abigail. Sa loob ng 6 na taon, walang naganap na hiwalayan sa aming dalawa. Gusto mo bang malaman ko anong dahilan? Lumapit pa ako sa kanya, pero bahagya lang siya umatras na ikinangisi ko. Alamin mo, total dyan ka naman magaling eh. Yun nga lang, puro kasinungalingan. At saan mo naman nakuha na ayaw kong pirma ng divorce? Imbento mo? Umayos ka sa binibitawan mong salita, Abigail, dahil baka makasuhan kita sa paninirang puri mo. Bulong ko sa kanya. Lumayo na ako sa pagkakalapit sa kasyang initian ng naaasar. Tinalikuran ko na siya at rinig ko pang inis niyang sigaw. Ganyan nga, Abigail. Mainis ka lang. Dahil hindi lang yan ang daranasin mo. Hindi lang yan ipaparanas ko sa'yo. Tandaan mo yan. Gagapang ka sa hirap. Pumasok na ako ng tuluyan sa kumpanya at panitangon na lang ang nagagawa ko sa tuwing babatiin ako ng mga empleyado. Halos lahat pa sila ay Miss Dilatore ang tawag sa akin. Disgusting! Mula rito nakikita ko na si Fabio habang may kausap. Inilihis ko naman paningin ko sa kanya saka siya hindi pinansin nang magsalubong kami. Napahinto na lang ako sa paglalakad nang tawagin niya ako. Talia! Nilingan ko naman siya saka ko siya tinaasan ng kilay. I'll talk to you later. Anos niya na ikinakunot ko. Ano na naman sana sasabihin niya sa akin? Pinagpatuloy naman nila ang usapan nila ng kasama niya saka sila umalis. Napakibit balikat na lang ako saka ako nagtungo ng opisina na ibinigay niya sa akin. Inilabas ko ang iPad ko at inilang mga nagkalat sa media. Wala akong ibang makita kung hindi ang pagmumukha ko at ni Fabio. Ganun na rin sa naganap na show. Wala na bang bago? Hindi naman sa nagmamalaki ako dahil sa nangyari o dahil sa konektado pa rin ang pangalan namin ni Fabio sa isa't isa. Wala tuloy akong pamimilian kung hindi ang gamitin ang apelyido niya kahit saan. Apelyido ko ang gamit ng mga anak ko dahil wala naman sa tabi ko noon si Fabio para pumirma sa birth certificate nila. Hindi niya na rin dapat pamalaman ang tungkol sa mga bata. Natatakot ako sa pwede niyang gawin, lalo na't pinaglihiman ko siya. Pero kasalanan niya yun dahil hindi niya man lang ako pinakinggan bago niya ako pinalaya sa pamamahay niya. Kaya kung malaman man niya tungkol sa mga bata, ay wala siyang karapatang magalit sa akin. Binuksan ko naman ang isang file kung saan nakalagay ang lahat ng mga records ng kumpanya nila Joseph. Nag-merge na ng tuloy ng kumpanya ng Venavista at ng Vergara. Kaya kapag bumagsak ang Venavista, ay bagsak din ng Vergara. Hindi na ako makapaghintay na makita kayong bumagsak. Ni hindi niyo man lang malalaman kung sino may kagagawan. Napatingin na lamang ako sa cellphone ko na may tumatawag doon saka ko sinagot. Yes, hello? Okay na po ang lahat, ma'am. Ibibigyan na nilang records sa CEO sa katapusan na buwan. Maghintay na lang po tayo. Sumilay isang malaking isa sa aking labis na narinig kong balita. Good! Iuhuli ko na lang ang pera sa bangko mo. Salamat po, ma'am. Ibinaba ko ng tawag saka ko muling tinignan ang records ng kumpanya ng mga Venavista. Simula pa lang yan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako ganun kasama para isang bagsakan. Gusto kong unti-untiin para damang-daman yung problema. Nai-off ko na lang kaagad ang iPad ko nang biglang may kumatok sa pintuan ko. Hindi pa man ako nakakapagsalita nang buksan na yun ni Fabio. What do you need? Tanong ko sa kanya. Naupo na muna siya sa upuan sa kanya ako tinignan. Gaya na napag-usapan natin ay nagagawa ko na. Kapag gagawa ka ng plano, siguraduhin mo sasabihin mo sa akin. At bakit ko naman yung gagawin? Gawin mo kung ano dapat mong gawin at gagawa ko ng sarili ko. No, kailangan natin mag-ingat, Talia. Lalo na't malaking kumpanya rin na mayroon mga Venavista. Lalo nang nagsama na sila ng kumpanya ng mga magulang mo. Ayaw kong madawit ang pangalan ng kumpanya ko sa plano mong pagpapabagsak. Sino namang nagsabi sa'yo madadawit ang kumpanya mo?
Bakit? Sinabi mo ba kung sino ka sa taong nakakausap mo mula sa kumpanya na yon? Umiling naman siya. Iyon naman pala eh. Kaya ano pinaproblema niya? Of course not. Kinuha ko isang major shareholders nila at inalokan ko na isang mas malaking kumpanya sa ibang bansa. Mas kikita siya doon na mas malaki at hindi naman siya nagaling lang ang tanggapin ng offer na yon. Pagkabawi ng mga stocks niya ay ihuhulog naman niya sa kumpanyang inaalok ko. Para ka namang bago sa mundo ng negosyo, Fabio. Ang mga negosyante ay mas pipiliin kung saan mas malaki ang pera, kaya kahit na gaano nakatagal sa iyong isang tauhan at inalokan niya na mas malaki, doon yung kakagat. Depende na lang kung mas mahalaga kaysa sa pera. Napatango-tango naman siya. Kung ganun, dalawa pa lang po problemahin nila. Huwag kayong mag-alala, may darating pa sa katapusan ng buwan. Yun lang naman ang gusto kong sabihin, para naman hindi mo sabihin sa akin na hindi ako marunong tumapad sa usapan. Okay, thank you for telling me. Maasahan ka naman pala eh. Uwi ka ako saka ako kinuha ang cellphone ko. Kinunatan ko naman siya ng noon na hindi pa rin siya umaalis sa harapan ko at nakatitig lang sa akin. May gusto ka pa ba sabihin sa akin? Taas kilay kong tanong sa kanya. Iniwas niya naman sa akin ang paningin niya. Wala naman. Susunod na lang siguro. Kapag may kailangan ka, puntahan mo na lang ako sa opisina ko. Tumango na lamang ako sa kanya, saka siya tumayo. Tinignan ko pa siya nang nakakamutang noon niya at tila may gustong sabihin pero mas pinili niya na lang na tumalikod at lumabas ng opisina ko. Anong problema na lalaking yun? Hindi niya nalang sabihin kung may gusto ba siyang sabihin sa akin o tanungin. Napailing na lang ako dahil sa kanya. Nakakatawa lang tingnan na pagkatapos ng show ay mabilis na naubos ang mga bagong products ni Fabio. Napangiti na ako nang malaman kong unang naubos ang lahat ng mga isinod ko ng gabing yun. Kaya ang tagumpay ko ay tagumpay din ni Fabio at ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Kahit na hindi namin kinikilala mag-asawang isa't isa, ay ayos lang. Pareho naman kami nakikinabang. Lumabas naman ako ng opisina ko at nakakasalubong ko pa si Noel na papunta pa lang sa opisina ni Fabio. Napatingin naman ako sa mga papel na itinago niya sa likuran niya. Ano yung tinatago mo? Tanong ko sa kanya dahil mabilis niya yung tinago nang makita niya ako. Wala lang naman. Mga ilang dokumento ito ng kumpanya. Dokumento lang naman pala. Pero kung itago mo, akala mo naman kukunin ko. Hindi naman siya ganun. So why did you hide it? It's nothing. Matagal na kayong kasal ni Fabio. Naghiwalay kayo pero wala naganap na hiwalayan sa papel. Alam mo bang hindi pa rin sa kanyang kumpanyang ito? Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Hindi pa rin sa kanyang kumpanyang ito? Akala ko ba binigyan na sa kanya to kinasal na kaming dalawa? What do you mean? Hanggat wala kayong anak ni Fabio, hindi may bibigay sa kanya ito ng buo unless matutulungan mo siya sa problemang yan. Either bigyan mo siya ng anak ngayon o kung may anak ka na ngayon. Napalunok naman ako sa sinabi niya. Hindi ko alam pero iba yung dating sa akin ang huli niya sinabi. Pakaramdam ko tuloy may alam siya sa mga anak ko. Alam ko namang hindi niya mahal ang isa't isa at mahihirapan kang ibigay yun. Nasa sayo ang desisyon, Talia. Oras na mag-divorce kayo ni Fabio. Ni katiting ay wala siya makukuha sa kumpanya. Sa tingin mo ba, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay walang divorce paper? Tanong niya. Bakit naging ganun ang usapan? Akala ko ba'y kasalan dapat? Humiling sa akin ng si Fabio na daling kong magiging anak niya. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi niya ako hinarapan ng divorce paper? Huwag ka masyadong mag-isip, Talia. Magandang araw. Yumuko pa siya sa akin. Sa kanya ako nilampasan. Tininan ko pa siya at wala na sa likod niya kamay niyang may hawak ng mga papel. Bakit sinasabi sa akin ni Noel ang tungkol sa mga bagay ngayon? Anong gusto niyang gawin ko? Ang tulungan kong kaibigan niya sa problemang yun? Para naging ibang dating sa akin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak? May alam ba siya? Napahugot na lamang ako ng malalim na hinga. No, wala siyang alam. Paano niya malalaman ang tungkol sa mga anak ko? Tss, naglakad na lang ulit ako saka ako dumiretso sa opisina ni Sheila. Masyado na siya naging busy pagkatapos ng show dahil siyang manager ko. What are you doing here? Hindi ba't nasa opisina ka dapat ng kumpanya ni Fabio? Bungad niyang tanong sa akin. Dumiretso naman ako sa mini fridge niya, saka nanguha ng yogurt at naupo sa sofa niya. Wala naman ako masyadong ginagawa doon. Nababagot lang ako. Wala akong iba makita pagmumukha ko hindi ang pagmumukha ni Fabio na yon. Hindi ko alam kung naiinis ka ba talaga sa kanya o may iba pang dahilan eh. Ano naman sana magiging dahilan ko pa? Binuksan ko na ang yogurt ko, saka ako ininom. Matanong nga kita, Talia. Matagal na ikaw ang hawak ko,
Pero natatanong ko na lang sa sarili ko kung kilala na nga ba kita o hindi pa. Napatigil naman ako sa pag-inom ko dahil sa sinabi niya. Nakatalikod ako sa kinuupuan niya dahil nasa gilid ng opisina niyang sofa. Hindi ako nakapagsalita, wala akong nasagot. Ano ba talagang gusto niya malaman pa sa akin? Kilala kong kambal mo, pero ni minsan ay hindi ko nakilala ang ama ng mga anak mo. Isa malaking palaisipan sa akin ang bagay na yon. Alam ko namang marami pang nangyari sa buhay mo bago kita nakilala at nahawakan bilang manager mo, pero wala ba akong karapatan na malaman ang ilang bagay sa'yo? Bakit hindi mo nalang ako diretso yun, Sheila? Ano ba talagang gusto mong tanungin na sabihin sa akin? Seryoso kung saad sa kanya. Rinig ko naman ang pagtayo niya, saka siya naglakad palapit sa akin. Magkaharap na kami ngayon at bakas na rin ang pagiging seryoso ng kanyang mukha. Tell me, who is the father of your twins? Si Fabio de la Torre? Parang huminto ang oras ko sa tanong niya yun. Siya ang manager ko at alam ko rin naman na balang araw ay malalaman niya ang tungkol sa bagay na yun ang magtatanong. Alam ko namang may dahilan ka kung bakit gusto mong itago. Siya ba, Talia? Bumuntong hininga nung muna ako, saka ko ibinaba ang hawak kong yogurt. Yes, he is. He's the father of my twins. Eh bakit gusto mo itago sa kanya? Anong naging gulo sa pagitan yung dalawa? Talia, binabalaan kita. Hindi madaling padarang binabangga mo. Si De La Torre ang pinaglihiman mo. Baka gusto mong kunin sa'yo ng panghabang buhay ang mga anak mo dahil sa ginawa mo. Hindi ako papayag na kukunin niya lang mga anak ko, Sheila. Ipaglalaban ko sila hanggang sa huli at kung sakali mong magalit siya, wala akong pakialam. Hindi niya ako pinakinggan sa paliwanag ko at pinalayas na lang basta sa pamamahay niya na hindi man lang inaalam ang totoo. Bala ko naman talaga sabihin sa kanya noon pero naunang galit niya. Hindi natin kilala mga De La Torre. Paano kapag nalaman yung tungkol sa bagay na yan? Hindi ko alam. Bahala na kung ano magiging kalabasan, pero akin ang anak ko. Napabuntong hining naman siya at bakas na sa kanyang mukha ang pag-aalala. Masyadong mahabang panahon ay tinago mo sa kanyang katotohanan. Sana lang ay hindi ito gumawa ng gulo sa hinaharap, lalo sa karir mo. Marami ang may gusto ko maging endorser at mag-commercial, subalit mangyayari lamang yun kapag pinayagan ka ni Fabio dahil contracted ka sa kumpanya niya. Magpapaalam ka ba sa kanya para tanggapin ang mga to? Pag-iiba niyan na usapan. Hindi na siguro kailangan. Ang mga ibibigay nila sa akin ay kaya ng kapatan na benepisyong ibinibigay sa akin ni Fabio. Saka baka kasi bigla ako magkaroon ulit ng project sa kumpanya niya. Papagurin ko sarili ko kapag nagkataon. Fine, if that's what you want. Nandito lang ako kapag may kailangan ka pa. Siya nga pala, may isa pang nag-aalok na alam ko isa sa mga pangarap mo. Nakuha naman ang interes ko, sinabi niya ni Sheila. Ano pang isang alok? What is it? Hindi ba pangarap mong maging leading lady sa isang Korean drama? Sa sinabi niyang iyon, ay kumubog ang dibdib ko. Tama siya, isa ngayon sa mga pangarap ko dahil pagdating sa mga drama o ibang palabas ay magandang Korean. Sila ang number 1 para sa akin sa mga ganong bagay. Isang sikat na kumpanya sa Korea ang lumapit sa akin para sabihin sa iyon. Dito sa Pilipinas gaganapin ang palabas na yon. Alam mo ba kung sino ang leading man? Tanong ko sa kanya. Bigla akong kinabahan sa sinabi niyang yun. Gustong gusto ko siya. Pero bakit naman kasi ngayon lang sila lumapit at nagsabi? Hindi ko pa alam. Ang alam ko saka mo lang yung malalaman kapag pumayag ka na sa usapan. Napabusangot na ako dahil sa panghihinayang. Malaking project yun at ilang buwan yan bago matapos. Imposibleng payagan ako ni Fabio na umalis sa kumpanya na ilang buwan. Napahugot na ako ng malalim na hininga. Alam ko nakakapanghinayang, Talia, pero saka ka lang nila nakita nung natapos ang show mo kay Fabio. Ibig sabihin, kung hindi ka nakita sa show na yun, baka iba rin ang aalokin nila. Nasa sayo na yan kung paano mo kakausapin si Fabio. Hindi ko na siya kakausapin. Pumirma ako ng kontrata sa kanya at hindi yun papayag kapag ilang buwan ako mawawala sa kumpanya niya. Anos ko sa kanapadikwato. Ang laki talaga ng nararamdaman kong panghihinayang sa project na yan. Mami, look oh, ang dami po namin laruan saka mga bagong damit. Salubong na sabit sa akin ni Christine. Nilapitan ko naman sila tiningnan ang napakaraming mga damit, laruan at ilang mga gamit pang bata. Saan ang galing ang lahat ng mga to? Ang gaganda, Mami. Ang dami-dami niya binigay sa amin. Sino nagbigay nito sa inyo? Napakarami naman yata. We don't know to, Mami. Ang sabi niya lang dito sa note ay hindi muna namin siya makikilala sa ngayon. Pero wag daw tayong matakot kasi mabuti siyang tao. Malalaman daw natin balang araw.
Sagot sa akin ni Dylan. Kinuha ko naman nakasulat sa note at yun nga pagkakasabi. Sino nakakaalam sa mga anak ko? Tinignan ko naman ang mga pinamili niya at puro sa mga bata yun. Nakaramdam naman ako ng takot dahil doon. Walang masyado nakakaalam sa mga anak ko. Kaya sino nagpadala ng mga to? Wala bang iniwan na address o pangalan man lang yung nagpadala? Wala, Mami. Basta dalawa lang silang lalaki na parehong matangkad at nakasuot ng itim. Nakita niyo bang mga pagmumukha nila? Umiling naman sa akin si Dylan. Pareho silang nakamask. Mas dumoble ang kabang nararamdaman ko. Sino sila para lapitan nila mga anak ko at bigyan ng mga ganitong bagay? Iniwan ko naman na muna silang dalawa doon at nilapitan si Yaya. Bakit may hinahayaang buksan ng mga bata ang pintuan? Di ba sabi ko sa'yo hindi kayo lalabas ng bahay na wala ang pahintulot ko? Bakit mo sila hinayaan tanggapin ang mga bagay na yon? Inis kong anas sa kanya. Natatakot ako para sa mga anak ko. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero sabi po kasi nila sa akin kaibigan mo sila at kilala mo kaya pinagbuksan ko sila ng pintuan. Hindi naman sila pumasok sa loob ng bahay. Ibinigay lang nila sa mga bata yung mga damit saka sila umalis kaagad. Napapikit na lamang ako na nakayuko niya yung sinabi sa akin. Dalawang lalaki nakasuot ng itim at naka-face mask. Anong balak nila sa mga anak ko? Alam kong kilala rin nila ako dahil kung hindi, paano nila malalaman ang tungkol sa mga bata? Isa ba sila sa mga taong gusto akong pabagsakin? Sa susunod, Yaya, ha? Huwag na huwag mong bubuksan ang pintuan hanggat hindi ko sinasabi at hanggat hindi ako nagtitext sa'yo na may pupunta ritong kakilala ko. Naiintindihan mo ba? Sa trabaho ko, alam ko maghahanap sila ng butas para mapabagsak ako at gagamitin nilang mga anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Mom, hindi na po mauulit. Pasensya na po. Tumango na lang ko sa kanya. Marami maglaro sa industriyang ito at hindi ako makakapayag na ganun na lang nila ako pabagsakin. Binilikan ko mga anak ko masayang binubuksan ang lahat ng laman ng mga ibinigay sa kanila. Gustuhin ko makunin yun lahat at itapon sa labas ay hindi ko naman kaya makita mga malungkot nilang mukha. Halos lahat ng klase ng laruan ay ibinigay. Ganun na rin sa mga damit at ilang mga gamit. Napangiti na lang ako nang makita ko nagpatalon-talon sa sobrang tuwa si Christine dahil ang laruan na matagal na niyang gustong ipabili sa akin ay isa sa mga naibigay sa kanya. Ano nga bang magiging reaksyon nila kapag nakilala nilang tunay nilang ama? Ni minsan ay hindi nila naranasan na magkaroon ng tinuturing na ama. Masyado ba akong makasarili na gusto ko na silang itago? Dahil sa kakatago ko sa kanila, hindi ko man lang sila naidala sa parke o mga children's park kasama ko. Naglalakad na ako ngayon papasok ng kumpanya nang muling lumitaw sa harapan ko si Abigail. Ano naman bang kailangan ng babaeng to? Ano bang kailangan mo? Ngumisi lang naman siya sa akin kaya tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ka ba interesado sa nalaman ko, kapatid? Hindi tayo magkapatid, Abigail, kaya huwag mo akong tawaging kapatid. Anong kailangan mo? I have a surprise for you. Pero syempre, hindi mo ito malalaman ngayon dahil surprise nga, hindi ba? O tapos, anong gusto mong gawin ko? Magtatatalon ako sa sobrang tuwa. Kung yun ang gustong gawin, hindi ba? Ngisipan niyang aniya. Baliw na nga talaga yata. Wala akong panahon sa'yo, Abigail, kaya umalis ka na lang. Maghintay ka lang, Talia, dahil kung gaano kakataas ngayon ay paniguradong mababang babagsakan mo kapag isiniwalat ko ang nalalaman ko tungkol sa'yo. Wika niya saka umalis. Sinundan ko pa siya ng tingin hanggang makasakay na siya sa sasakyan niya. Napakuyom ko na lamang ang mga kamao ko sa sobrang inis ko sa kanya. What happened? Napalingon na lang ako kay Fabio nang marinig ko ang boses niya. It's nothing. Hindi ba si Abigail Buenavista yun? Anong kailangan niya sa'yo? Tanong niya habang nakatingin pa sa papalayong sasakyan ni Abigail. I don't know. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi niya. Don't mind her. Malaking inggit sa'yo ng taong yun kaya siguraduhin mong nagiging maingat ka para wala siyang makitang butas na ikasira mo. But don't worry, dahil nandito ka sa kumpanya ko. Tutulungan kita dahil kapag nagkataon, dawit ang kumpanya ko. Yeah, I know. Huwag ka mag-alala. Alam ko namang kumpanya mo lang naman na mahalaga sa'yo. Ani ko, saka siya nilampasan. Maya-maya sinabayan niya ako na maglakad. Hindi lang naman kumpanya ko. Kailangan kitang pahalagahan bilang model ng kumpanyang ito. Hindi ko na lang siya sinagot pa. Ramdam ko ang paglingon-lingon niya sa akin habang nasa loob kami ng elevator. Hindi naman siya umiimik kaya hinayaan ko na lang siya. Kung ayaw niya sabihin ko anong gusto niya sabihin sa akin, ay bahala siya. Mamatay siya kakaisip ko anong gusto niya malaman. Tss. Pumasok naman ako sa office ko at akma ko na sana isasarado yon nang humarap siya sa akin.
May kailangan ka pa ba? Wala naman. Ihahatid kita later. Hindi po eh. I know. Pagpuputol niya sa sasabihin ko. Alam ko namang ayaw mo ihatid kita sa tinutuluyan mo at hindi kita pipilitin sa bagay na yun. Ihahatid na lang kita hanggang sa office ng manager mo. Okay na ba yun? Panandaliang pagtumaas ang kilay ko dahil sa malumanan niya pagsasalita. Para tuloy ang bait niya sa oras na yun. Bakas na rin sa mga mata niya mga sari-saring emosyon kaya dahan-dahan pang napakunot ang noo ko. Bahagya naman siyang ngumiti, saka yumuko. Kakatugin na lang kita mamaya dito sa office mo. Sad niya sa katuluyang umalis sa harapan ng office ko. Sinundan ko naman siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa loob ng office niya. Anong nangyari doon? Simula na bumalik ako mula sa London ay ngayon ko lang nakita ang ganung uri ng emosyon sa mukha niya. Parang ang dami sakit siyang nararanasan. Malusog siya pero hindi ko alam kung ganun din bang puso niya. Isinarado ko na lang pintuan ko, saka naupo sa upuan ko. Napailing na lang ako. Baka guni-guni ko lang kung ano nakita ko kanina sa kanya. Dinukot ko na lang ang cellphone ko, saka tinawagan ng taong inuutusan ko. Gusto kong doblehin mo kung ano yung binawasan mo sa records ng transaction nila ngayong buwan. Gusto ko makita mga salubong nilang kilay dahil sa problema nila. Masusunod po, ma'am. Siguraduhin mo lang na hindi ka nila makikilala o malalaman kung sinong nasa likod na lahat ng mga to. Huwag po kayo mag-alala. Safe po ako magtrabaho. Ibinaba ko naman ang tawag ko. May panahon pang abalahin ako ni Abigail. Tingnan lang natin kung magkaroon ka pa ng oras kapag unti-unti nang bumabagsak ang kumpanyang inaasahan mo ngayon. Alam ko namang hahanap at hahanap siya ng butas sa akin na ikakasira ko at kapag nangyari yun, hindi na ako magtataka kung sino siya. Hindi lang ikaw may plano, Abigail. Maaaring masira mo ako sa ibang bagay pero hindi mo ako mapapabagsak. Hindi ako gagapang sa hirap katulad na ipaparanas ko sa iyo. Napahigpit na lamang ang pagkakahawak ko sa cellphone ko dahil sa inis ko sa kanya, sa galit ko sa kanilang lahat. Maring ko ipinikit ang aking mga mata at humugot ng malalim na hininga. Hindi ko dapat hinahayaan ang sarili ko makaramdam ng matinding galit dahil sa tuwing nararamdaman ko yun ay mas lalong gusto ko mapabilis ang pagbagsak nilang lahat. Ayaw ko mangyari yun dahil gusto ko yung lasap na lasap nilang hirap. Nilingon ko ang pintuan ko nang marinig ko ang katok doon. Camille! Anas ko. Pumasok naman isang babae at lumapit sa akin. What do you need? Tanong ko dito. You need to attend the party tonight, Miss De La Torre, with Sir Fabio. Ngayon lang din po kasi dumating yung invitation letter, kaya ngayon lang din po kita nasabihan. Kung gusto niyo po ay mauna na raw po kayong umuwi para makapaggayak at dito ko na lang din hihintay ni Sir. Para saan ang party niyan? A birthday party po. Ito po yung invitation letter para sa inyo. Inabot niya naman sa akin ang isang pulang invitation paper. Okay, pakisabi na lang sa kanya. Sige po, ma'am. Lumabas naman na siya ng office ko. Minsan ko pang tiningnan ang invitation letter saka ako naisipan tumayo at lumabas ng opisina ko. Bakit ba kasi kailangan pa ako sa party niyan? Naglakad naman na ako sa lobby. Tumayo na rin ang mga bodyguard ni Fabio nang makita akong palabas. Pinagbuksan nila ako ng pintuan saka ako pumasok. Okay na sa akin ang driver ko. Huwag niyo na ako sundan dahil pauwi na ako. Anas ko sa kanila dahil alam ko naman tapat pa rin sila kay Fabio. Kapag nalaman ng mga bodyguard yung tinutuluyan ko, ay alam kong tatanungin lang sila ni Fabio. Yumuko na lang naman na silang lahat saka isinarado na isa pang pintuan. Maaga pa naman kaya mahaba-haba pang oras na meron ako para maggayak. 7:00 ang nakalagay sa oras invitation at hindi ko kailangang magmadali para maggayak. Mabuti naman at naisipan ni Fabio na sa kumpanya niya lang kami dalawa magkita. Pagdating ko sa bahay ay si Yaya lang ang naabutan ko. Nasa school pa ng ganitong oras ang mga anak ko, mamaya pa yun sila uuwi. Iginaya ko naman na ang mga gagamitin ko para mamaya. Magbababad na lang muna siguro ako sa banyo para marelax naman kahit kaunti yung katawan ko. Panigurado mga negosyante lang mga dadalo sa party na yun. Pool party pa siya? Naalala ko naman sinasabi sa akin ni Abigail na sisiwalat niya. Napaisip tuloy ako kung anong nalaman niya tungkol sa akin para magsaya siya ng ganun. Kung sa bagay, ano nga bang aasahan ko sa kanya? Wala naman tumatama sa mga nalalaman ng taong yun. Hindi ba yung napapagod dahil sa nararamdaman niya lang na inggit sa akin? Bakit hindi niya nalang tulungan ng mga magulang niya o ang asawa niya na magpatakbo ng kumpanya? Eh di malaking pakinabang pa sana siya. Parang wala man lang akong nabalitaan at tumulong yun pagdating sa negosyo. Puro gastos ang alam nun. May asawa na siya pero nakadepende pa rin sa pera ng mga magulang niya. Kung sa bagay,
Nag-iisang anak nga naman. Tumayo na lang ako sa bathtub ko na matagalan ako doon, saka ako naligot lumabas ng banyo ko. Sana okay lang si Joseph sa asawa niya. Kung nabibigay naman ni Abigail kung ano makakapagpasaya kay Joseph bilang lalaki. Paniguradong masaya na yun sa bagay na yun. Isinuot ko naman ang pula kong dress, kasing haba siya ng maxi dress at medyo kita ang dibdib nun pero hindi masyado. Hanggang braso ko rin ang haba ng manggas niya. Isunod ko naman ang nababagay na hikaw para sa dress na yun. Napatingin na lang ako sa bandang leg ko na makita ko kwintas na isunod sa akin ni Fabio. Nakaharap ako sa human size mirror ko. Hinawakan ko na lamang yun. May diamond siya sa gitna at kumikinang ito sa tuwing tatama sa liwanag. Hindi ko alam kung anong dahilan niya para ibigay sa akin ang kwintas na to. Minsan ko pang pinasadahan ang sarili ko sa salamin bago ko naisipan lumabas ng kwarto ko. Hi babies! Bati ko sa mga anak ko nagmemeryenda sa kusina. Kanina ka pa ba mami? Hindi po namin alam na nandito ka na. Ano sa akin ni Christine. Nilapitan ko naman silang dalawa, saka ko sila hinalikan sa noo. Napangiti na lang ako na makita ko sa mukha ni Dylan ang mukha ni Fabio. How's your day? Okay lang ako po mami. How about you po? I'm perfectly okay. Ganyan ka na ba talaga Dylan anak? Hindi masyadong palakwento sa akin. Kunwari nagtatampo kung ano sa anak kong lalaki. Not like that ma'am. Hindi lang po talaga ako palaimik. You know that? I know, pero si mami to oh. Iniisip ko tuloy na ayaw mo na talaga akong kausap. Nakanguso ko na saan sa kanya. Bahagya pa siyang umiti na ikinagulat ko. Minsan na talaga siyang umingiti. Mommy, don't do that again. You look like a kid. Napangiwi nila ako sa sinabi niyang yun. Fine, aalis na munang mami. May kailangan lang akong puntahan. Huwag niyo na akong hintayin. Matulog na kayong dalawa, okay? Yes, mami. Sabay nila sagot. Umalis naman na ako saka ako nagpatid sa driver ko sa kumpanya ni Fabio. Malayo pa lang ay kita ko na siya nakatayo sa harap ng building niya habang sinisipan na bahagi ang isa niyang paa habang nakayuko. Dito mo na lang ako puntahan mamaya. Yes ma'am, sagot ng driver ko. Bumaba naman na ako. Naagaw naman ang atensyon ni Fabio nang bumaba ako. Dumiretso sa pagkakatayo niya habang nakatingin sa akin. Iniwas kong paningin ko dahil yung mga mata niyang hindi ko matagalan sa tuwing tinitingnan ako o iniis ka ng kabuuan ko. Shall we go? Anas ko na nakatingin pa rin siya sa akin. You're so beautiful. Bigla niyang saad na nakapagpalaki pa ng mga mata ko. Mabilis kong iniwas sa kanyang paningin ko at napakamot na ako sa batok ko. Let's go. Ayaw niya, kaya sinundan ko na lang siya hanggang sa pabuksan niya ako ng pintuan. Sinuwal ulit ang driver niya ngayon. Nagtungo naman na kami sa place ko sa magaganap ang party. Itinaon ko na lang paningin ko sa labas na maramdaman ko muli ang pagtitig sa akin ni Fabio. Masyado ako naiilang sa mga titig niya, kaya hindi ko yung kayang tagalan. Nang makarating kami ay pinagbuksan niya ako ng pintuan, saka niya inilad sa akin ang braso niya. Humawak naman ako doon at sabay kami pumasok sa loob. Naagaw pa namin ang atensyon ng iba dahil sa pagpasok naming dalawa. Akalain mo nga naman, bagay na bagay talaga silang dalawa. Rinig ko pang ana sa isang babae, pero hindi ko alam kung saan banda. Mr. and Mrs. De La Torre, mabuti naman at nakadalo kayo ngayong gabi. Alam ko matagal na kayong kasal pero binabati ko kayo. Thank you, sagot ni Fabio habang tanging ngiti na lang ang nagawa ko. Iba-ibang negosyante pang bumati sa amin dalawa hanggang sa makita ko si Joseph na diretso nakatingin sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit nandito siya. Do you want food? Tanong naman sa akin ni Fabio na ikinatango ko na lang. Iginiya niya naman muna ako sa isang lamesa. Ipagkukuha mo na kita. Anas niya na ikinatango ko na lang. Ano kaya surpresang inihanda ni Abigail para kay Talia? Sino nagpapadala ng mga laruan sa mga anak ni Talia? May alam na ba si Fabio tungkol sa kambal? O eto surpresa sinasabi ni Abigail? Ano kaya mga papel na hawak ni Noel? May alam na ba ito sa lihim ni Talia? Yan ang ating pakakaabangan sa susunod nating kabanata.